Hi guys, ngayon i-share ko sa inyo yung magandang pamalit na replacement na LCD. LCD ng A50 with frame. Kahit na class A lang, dalawang klase kasi yan guys, merong class A, merong original. Bali, itong ipapalit natin is replacement lang na class A kasi pagka original guys, medyo may kamahalan. Bali, ito guys, papalitan natin siya ng LCD with frame. Yung with frame kasi guys, hindi na tayo maggagamit ng pandikit sa harap. Bali, parang hindi siya ni-repair yung LCD pagka mapalitan natin. Ang gagawin nga lang natin guys is marami tayong aalisin. Aalisin natin yung mga ribbon, aalisin natin yung battery, aalisin natin yung charging board. Yan, tatanggalin na natin yung tornilyo ng charging board. Tatanggalin din natin yung motherboard. Yan, tatanggalin din natin yung antena. Tapos yung mga flex na yan. Tapos pagkatanggal niyan, itong motherboard naman guys. Yan, tatanggalin natin yung mga antena. Antena ng wifi, antena ng signal. Yan yung mga wire ng mga antena niya guys. Tapos guys, bukod dyan yan, yung antena. Tapos yung battery nakadikit yan guys, medyo mahirap baklasin yan. Kung di ka marunong magbaklas dyan guys ng battery, lalo na goods pa, maring masira o masunog ka. Ayan, kailangan ingat lang sa pagbaklas. Tapos yan, ipapatag natin siya uli yung battery para mailapat dun sa bago niyang frame na pagkakabitan natin. Yung LCD kasi guys with frame na, bali buong kaloob-looban ng cellphone ililipat natin sa kabila na ipapalit natin. And guys, madikit yan guys, kailangan lang talaga maingat, kasi pagka hindi ka maingat pwede masunog yan guys, masusunog ka pagka nabutas mo yung battery. Pero minsan lang naman, pero wala pa naman nangyari sa atin yan guys, sa ano lang napapanood natin sa YouTube, Facebook yan, pag di ka maingat. Pero ingat lang pagka magbabakas ng battery. Yan, baklasin na rin natin yung mga earpiece, ganyan. Tsaka yung vibrator, yan, kinakabit ko na. Kailangan nakaayos din yung lagay para saktong-sakto guys, yan. Tapos lalagyan din natin yung kalso niya para hindi siya madaling mag-loose, hindi siya mag-init. Tapos yan guys, yan yung sa heatsink niya. Yun yung parang thermal paste nya. As lalagay na natin yung motherboard, tornilyoan na natin. Tapos yung charging board, antena, yan kailangan yan na isuot mo na maayos para hindi siya nakaalsa. Kasi pag nakaalsa yan guys, hindi maglalak yung housing, hindi mo siya masasara. Kailangan proper din yung paglalagay niyan. Nasa ilalim yung kulay light blue na yan na wire. Bali, kailangan guys maayos yung pagkakalagay kasi wala yung pandikit pero pwede din lagyan natin ng pandikit para hindi siya umaalsa, para babaon na siya dun sa loob. Yan. Tapos lalagay din natin yung battery na bunot natin na walang nangyari sa kanya, na pantay pa rin siya at maayos pa rin siya, na hindi siya madadamage. Kasi pagka hindi ka magbaklas, madadamage yan, papalit ka na rin ng battery, kawawa naman yung customer. O kung ayaw ng customer, kawawa yung magre-repair. I-on na natin guys. Ayan guys, nag-on na siya. Yan. Bali, maaga pala tayo nagising guys, kaya may repair tayo. Pag maaga tayo nagigising guys, may mga repair tayo na cellphone. Lalo na Lunes ngayon, Lunes natin to i-upload. Yan, goods na siya guys. Bali, testing na lang natin yung LCD bago natin buuin ng gusto. Nalobat siya guys. Bali, habang nalolobat siya, ibabalik ko muna siya sa case. Tapos charge ko siya ng konti. Yan, kailangan lapat na lapat yan. Kasi pag di naglapat yan guys, ibig sabihin yung antena na wire hindi maayos yung pagkakalagay. Yan, so far so good, okay naman. Charge ko muna.
After ko ma-charge, habang tina-charge ko pala is lalagay ko yung mga tornilyo niya. Tapos lalagyan ko siya mamaya ng pandikit. Yan, didikitan ko na siya. Ang baling didikitan ko lang yung sa likod. Pero yung harapan niya guys, parang hindi na siya ni-repair. Kaya mas maganda guys kasi pag magpapapalit kayo ng LCD, mas maganda yung with frame. Kaya lang may kamahalan, mas mahal kasi. Yung iba kasi 'di ba, pinapalitan lang yung LCD lang. Ito guys, nilagay natin is with frame. Bali parang walang repair yung LCD niya. Yan, bali yung pinaka halata lang yung sa likod kung aangat. Pero kung hindi naman angat yung likod, yung dinikitan natin, hindi, parang hindi siya ni-repair talaga. Tapos makinis pa yung harapan. Yan. Bali tinitest ko na lang siya kung may problema yung LCD. Pag bumitaw yan guys, yung iniikot ko na yan, ibig sabihin hindi kanya mahal. Pero pag sumasama yan, ibig sabihin mahal ka niya. Joke lang guys. Yan, Galaxy A50 Samsung. Ayan guys yung pinagpalitan natin. Medyo marami lang nilipat. So far so good naman yung LCD. Kaya dinikitan ko yung likod, tapos antay na lang ng customer. Bali may sumabay guys na Vivo no power. Ang sakit naman nitong mga to kaya nagna no power is mababa lang na kasi yung RAM na nito eh. Vivo Y11. Bali nag no power siya dahil siguro sa mga update ng mga apps. Maraming apps sabay-sabay nag-update, parang nag-corrupt, nag-hang yung unit. Bali ang ginagawa ko kasi dyan guys is bubunutin ko yung battery tapos ibabalik ko siya, tapos okay na, tapos kukunin ko yung password na may-ari, tapos mag-i-erase kami para yung mga hindi kailangan na apps is i-erase na para hindi na mauulit yung nangyari sa kanya. Yung iba kasi guys, download ng apps, tapos ang nangyayari update ng update. 3 gig lang yung RAM nito guys, kaya is kailangan wag marami yung apps na ilalagay para hindi na maulit-uli yung nangyari na nagno-no power siya dahil sa mga apps, parang sobrang hang niya, hindi niya na kinakaya. Ingat kayo guys, okay na yan guys, bye bye.